Pansamantala, dako po muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Nakatutok po doon ang aming kasamang si Elena Luna live. Elena, magandang hapon. Magandang hapon, Kirby. Inihayag ng Palasyo ang napiling sistema sa pag-upgrade mula patungong digital pagdating sa sistema ng broadcasting. Sa press briefing na kanina ni PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., sinabi niya na makakatulong ito ng malaki sa Pilipinas, lalo na pagdating sa kalamidad tulad ng bagyo at lindol. Filipinos emphasized that the Philippines' choice for the ISDBT system is anchored upon the built-in emergency alert system for mobile phones and television. Adoption of this system is aligned with the government's objective of zero casualties in times of calamities. More than 20 typhoons strike the Philippines every year. With 6 active faults, the country is situated within the Pacific Ring of Fire, thereby exposing the Filipino people to constant danger and adversity. To address this challenge, the NTC ascertained the compatibility of the ISDBT system with mobile devices. There are approximately 95 million mobile phone subscribers in the country today. Any mobile device such as smartphones, tablets, and the like with an ISDBT chip receive mobile transmission and early warning. If the mobile device has no ISDBT chip, a dongle can be attached. Mapapakinabangan ito lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. Gaya na naging karanasan sa bansang Hapon, agad na naipaalam sa mga mamamayan ang tsunami alert kasunod ng malakas na lindol sa northeastern Japan noong Marso 2011. Dahil dito, ang libu-libong pasahero ng Shinkansen o bullet trains ay agad na nakalikas at nakaiwas sa sakuna. Samantala, ang mga mamamayang nasa kani-kanilang mga tahanan ay nakatanggap pa rin ng babala sa kabila ng kawalan ng elektrisidad. Bunga nito, maraming buhay ang nailigtas. Another factor is the lower cost for acquiring a set-top box compatible with existing television sets. We expect that by year-end 2013, the NTC, in coordination with the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, will be able to conduct public consultations leading to the promulgation of the implementing and regulations. Sa briefing din kanina ni PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., sinabi niya ang kahandaan ng gobyerno na tulungan ang mga Pilipino sa Saudi na umano'y inabuso. Hinihikayat ng palasyo ang mga Pilipinong ito na magsampa ng formal na reklamo para agad na matulungan ng gobyerno. Tungkulin po ng ating pamahalaan ay pagtanggol ang karangalan at karapatan ng lahat ng mamamayan kung meron pong sapat na katibayan na ito ay naganap at sila ay handang magharap ng formal na usapin. Tutulungan po sila ng ating pamahalaan at na magawaran sila ng katarungan sa kanilang sinapit. Ngayong araw, nasa palasyo lamang si Pangulong Aquino. Meron siyang 4 na meeting. Nagsimula ito alas 10 ng umaga kanina kasama ang Presidential Management Staff at si Cabinet Secretary Jose Rene Almendras. Ongoing naman ngayon ang meeting ni Pangulong Aquino kasama si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Susundan ito ng alas 2 na meeting para sa presentasyon ng AFP Modernization Program. Kasunod naman ito ang 3 p.m. meeting kasama si ARMM Governor Mujib Hataman. At yan ang ating balita sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena Luna.